Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang araw. Magandang umaga. Magandang araw sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Araw po ng Huwebes. Magandang umaga Southern Luzon. At tulad nga po na nasabi ko, napakaganda ng araw na ito kasamang Grace. At samahan niyo po kami sa pagbiyahe ngayong araw. At syempre kasama po ang ating mga kasangga at kaagapay sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. Syempre dito lamang sa Thursday edition ng opisyal na programang pangradyo ng inyong pamahalaang panlalawigan, ang Biyaheng Kapitolyo. At napaka-busy ng Kapitolyo ngayong araw na ito, no? Sunod-sunod ang mga kaganapan at alam mo naman, matatapos na ang 2023. Kompleto na ba ang inyong Christmas wish list? May nabunot ka ba? Yes, meron. Yeah. At syempre po mga kababayan, kami po ay inyong napapanood dito sa ating Facebook live streaming. Syempre mula po dito sa aming tanggapan, dito sa PIO Media Center sa gusali ng Health Information Management Building, dito po sa Kapitolyo ng mamamayang Batanggenyo. Good morning, Grace. Yes, good morning Kuya Eds. Na-miss kita. Lalo na ilang araw tayong hindi nagkasama. Oo, nung isang linggo po mga kasangga ay medyo tinamaan po tayo ng flu-like symptoms o siguro dala na rin ng pagod tsaka nung nakaraang linggo umaraw, umulan, umambon at talaga namang siguro ay bumaba na ang ating immune system. So sa mga kababayan natin, uso po ngayon yung tinatawag na flu-like symptoms. Yes. So nag-advise na po ang DOH na kung maaari ay iwasan ang masyadong matatawag lugar at magsuot ng mask. Just like the old times. Ika nga. Kami pong ngayong mag-partner ay naririnig sa ating mga partner radio stations tulad ng himpilang 91.9 Air1 FM at syempre po ang ating bagong partner ngayon ng 102.3 FM Track Up Infinite Radio. Ayan, Kuya Ed, sa araw na naman po ng Thursday, December 7, 2023, muli po ay samahan niyo po muli kami sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa lalawigan at maging sa ating bansa. At syempre, kasabay po ng 10th Migrants Day Celebration ngayong araw, magkakaroon po tayo ng talalakayan kasama ang mga kinatawan na Department of Migrant Workers na siyang nakatalaga upang umagapay sa ating mga kababayan sa naghahanap buhay sa ibang bansa. At very special guest po ang ating guest ngayong araw. Excited ako na makasama muli ang ating guest ngayong araw. At syempre para naman po sa mga mainit at pinag-uusapang balita dito po sa ating lalawigan at sa ating bansa, basic training para sa mga bagong halal na sangguniang kabataan SK officials isinagawa po dito sa lalawigan ng Batangas. Ganoon din po, Pilipinas may 4 na kaso ng mycoplasma pneumonia. Ayan. Yan yung sinasabi natin na walking pneumonia ang tawag nila. Hindi naman daw ito masyadong kumbaga hindi ito bago sa mga pathogens na tinututukan ng DOH, pero syempre nakaka-alarma dahil ay katulad nga flu-like symptoms, alam niyo naman pag flu-like symptoms ay may kahawig siya ng mga sintomas ng COVID. So ayan, dumating na yung ating guest. Bagong-bago. Yes, fresh na fresh. Ayan.
So, tutok lamang po sa isa naming oras na pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang Pangkaalaman, Impormasyon at Pagbabalita. Siyempre po mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre kasama na rin po ang inyong mga panawagan to your special someone ngayong magki-Christmas. Meron ba? O... Yes, laging meron. Laging meron, sabi Ay, ni kasamang Grace. At syempre binabati namin ng magandang umaga. Syempre po ang ating napakasipag na Governor Dodo Mandanas at ang ating mga kasamahan dito sa Kapitolyo sa pangunguna po ng ating Administrator, Sir Willie Racelis, at sa mga kasama namin sa Provincial Information Office, sa pangunguna po ng aming Chief Operations Officer, Ma'am Abel Bihasa, at ang mga kasamahan natin syempre dito sa Kapitolyo na naglilingkod ngayong araw. Morning! Good morning po. Siyempre po pagbati ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang panlalawigan at sa pamumuno nga po ni Vice Governor Mark Leviste at sa mga board members po ng ating lalawigan. Ayan, at alam kong masayang ngayon si Good Vice Governor Mark Love, Leviste. love. Love dahil champion po ang DLSU Green Archers. At alam ko nanood din yata ang gobernador kahapon. Ang ganda ng laban, di ba Kevin? At talagang basta Kevin mananalo no? Si MVP Kevin Kiambao po ang nagpapanalo at nagbigay ng kalamangan para sa Green Archers upang talunin ang University of the Philippines Maroons. Ayan. So, tuloy-tuloy na kami ngayong at sa ngalan po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office. Kasama ko siyempre si Grace Briones. Ito po ang programa ng bawat Batanggenyo, ang opisyal na programang pangradyo ng inyong pamalang panlalawigan. Sakay na po sa ating biyaheng Kapitolyo. At siyempre po, tulad nga po ng aming nakagawian dito, basta marangal ang hangarin natin ngayong umaga at ngayong araw, ay siyempre, sisimulan natin ito sa paghingi ng gabay at patnubay. Siyempre, ihahatid ng aking kasama ang ating prayer warrior for today, Miss Grace Briones. Panginoong Diyos na banal, kami po ay lumalapit sa iyo upang humingi ng proteksyon sa mga kababayan nating nasa ibang bayan upang magtrabaho. Dalangin namin na sila ay malayo sa anumang anyo ng abuso o pagmamaltrato. Hiling namin na sila ay nasa maayos at maginhawang kalagayan sa mga oras na ito. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na ilayo sila sa pagkakasakit. Bigyan mo po sila nawa ng malakas sa pangatawan upang sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain ay hindi sila mahirapan. Panginoong Jesus, damayan mo po rin sila sa kanilang mga nararanasang lungkot dahil sa pagiging malayo nila sa kanilang pamilya. Bigyan mo po sila ng kalakasan na magpatuloy sa hamon ng buhay sa kabila ng nararanasang hirap at lungkot. Nawa ay ipaalala mo po sa kanila ang masasayang sandali na kasama ang kanilang mga mahal sa buhay na magsilbing kalakasan at gawing inspirasyon sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong at bigyan ng proteksyon ang ating mga kababayan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ayan, talagang napapanahon lagi ang iyong mga paghingi ng gabay. Tulad nga natin, siyempre, kailangan nating hinga ng gabay. Ang ating mga OFW dahil sila ay tinagurian ding mga modern heroes of our times. Malaki na itutulong nila sa ekonomiya ng bansa. Remittances, returns. Siyempre, ang representasyon ng kalidad ng mga manggagawang Pilipino. Pero siyempre, sa lahat ng bagay, kapag may maganda, ay meron din itong kaakibat na hindi magagandang bagay at mga sakripisyo na kailangang harapin nitong mga OFW natin. Hindi naman po lahat nakakatagpo ng magandang kapalaran. So sa lahat po ng ating mga OFW, lalo na doon sa mga nasa bansang merong conflict, ay patnubayan nawa kayo
ng Poong May Kapal. At syempre po, doon pa rin po sa mga biktima naman din ng mga human trafficking. human At trafficking. number 1 po, ayan po ang ating topic ngayon. Ihahatid ng ating expert mula sa Department of Migrant Workers. Surprise po namin na pakikilala sa inyo later lamang. So, kami po ni Kasamang Grace ay magpapatuloy sa usapan ngayong araw. Siyempre, bago po yan, ay ihahatid po namin muna sa inyo ang ilang mahalagang mga paalala. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang inyong Thursday duo ngayong araw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito.
Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At ngayon pong araw, ipinagdidiwang po sa ating lalawigan ang ikasampung Migrants Day at kasalukuyan pong ginaganap ang programang may temang Safe and Prepared Migration dyan po sa auditorium. Pero ang alam ko parang nagsisimula pa lang dumating ang ating mga panauhin. Kaya nga naman ang ating panauhin ngayong araw ay minarapat na dito muna tumungo. Ha? At ang panauhin natin ngayon ay hindi naman bago sa amin. Dahil siya ay isa rin na dating kasama dito sa Provincial Information Office. At noong 2017 ay isa sa mga pumasa sa bar exams noon. Kaya naman siya ay tuluyan na nagkaroon ng karir sa law profession. Congrats nga pala dun sa mga pumasa sa bar exams. Hindi na namin kami isa-isa dahil wala pa akong listahan. Ilan ba yung kumuha? Marami-rami din yan. 10,000 nga, oo. 10,000 ang pumasa ay 3,000. Anong panahon mo ilan? 3,000. Alam ko, pang 2,000 ka ba? 2,000 ka nun. Ayun, so balot po natin makakasama sa ating programa at pinaunlakan po tayo ng isa sa mga panahing tagapagsalita ng Department of Migrant Workers. Ito yata yung dating OWA. POEA. Ayun. So, nag-merge na yata. Nagawing So, Grace. Yes, para nga po bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mga Filipino migrant workers at iba pang impormasyon patungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Makakasama po natin ngayong Thursday Talk si Attorney Cristina Marie Joy B. Andal, Officer in Charge, Chief mula po sa Department of Migrant Workers. Good morning, Attorney Tina. Good morning naman sa iyo, Attorney Tina. Kumusta naman ang iyong muling pagbabalik sa probinsya ng Batangas, siyempre sa Kapitolyo? Kumusta naman? Magandang umaga po, Kuya Edwin at saka Ate Grace. So maraming salamat po sa imbitasyon. Bagaman po ay ang aking boses ngayon ay hindi po yung normal. So yan po, magandang umaga din po sa lahat na nakikinig at nanonood po ng Biyaheng Kapitolyo. So ilang taon na ba ako mula huling 6 years? Wala pang ganitong setup. So radyo lang tayo sa Biyaheng Kapitolyo. So magandang paraan po ito para lalong marami tayong ma-reach na audience po ng mga kapwa Batanggen. Ayan. Kasama rin po namin siya noong mga unang taon ng aming Biyaheng Kapitolyo. Sino nga ang kasama mong partner, no? Kayo ni... Ikaw at saka si Kuya Vin. Ayun, kami palang tatlo ni na Vincent. Saka si Kuya June, Ayan, ang alamat ayan. ng Biyaheng Kapitolyo. Si June talaga ang alamat, no? Tsaka si Vincent. Ayan. So dahil nga po 10th Migrant Workers Day at nagpapasalamat kami sa iyong tanggapan, Attorney, at dahil kakahapon namin ipinaabot ang aming imbitasyon sa kanya at medyo nagkakaroon nga kami ng tawag dito. Hindi naman problema, pero syempre ang hirap pong maghanap ng guest, lalong busy po ang mga department ngayon itong ating Kapitolyo. At buti na lang itong sakto namang may advance information ng inyong lingkod. Siya nga po daw ang speaker ngayong araw. So, Attorney, para po sa lahat, siyempre, bigyan nyo muna natin ng kaunting backgrounder. Saan ba nagsimula itong Department of Migrant Workers? At para hindi na naman sila malito. Dahil dati, alam ko, may OWA at may POEA. So, Attorney, alin ka ba doon? Ayan. So, para po sa kaalaman ng lahat, kasi mas familiar po yung mga tao, kahit kami kapag nagsa-seminar, tiyatanong namin, familiar po ba kayo sa DMW? Pero lahat sila, bibihira yung nakakaalam kung ano nga ba ang DMW. Ang mas madaming may alam, POEA at saka OWA. So, ang Department of Migrant Workers po, ang isa sa mga huling batas na nilagdaan po ng ating former President Duterte at just February 2022 po, naging effective yung RA 11641. And dahil GAA po natin ay napagkalooban lang po ng pondo ang DMW, it was this 2023, nabigyan ng pondo po ang DMW. Kaya po ngayon lang kami nag-ooperate ng aming full services
And for the information of everyone, DMW na po is yung pong tinatawag natin na tahanan ng OFW as coined by the branding po of late Sec Toots Ople. So pinagsama-sama na po yan ng mga opisina. Bagaman kami po ang pinakabatang kagawaran. Alam ko nga, na, na late kami kayong ang pinaka-late. baby department ng Republic of the Philippines. Hindi man po kami bata sa larangan ng pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga migrante o mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kasi po pinagsama-sama dyan yung mga offices na nagkikater po ng service sa mga OFW gaya ng ang POA po kasi ang lead agency sa structure ng DMW. So along with POEA na merge din po yung functions ng ibang offices like ng iLab, ng OMWA, ng DFA. Functions po ito, functions ng mga offices na ito at mga ilan pa po namin kasama NCMF, NRCO o National Center for Reintegration of OFWs at ang natatangi po naming detached agency or attached agency ay ang OWA. So yan po, basta po usapan ng tungkol sa mga OFW, it's the Department of Migrant Workers na po ngayon. Yan po yun na ayon sa RA 11641. Ayan. So, maliwanag po ang lahat, no? So, iisa na ang pupuntahan nyo. Hindi na kayo magpapalipat-lipat. Dahil ang POEA, Parang hindi sila malito, kuya. sa may Yun na yun. saan kayo? Yes, sa tapat po ng Robinson Yun. Ortigas Avenue. Yung kanto, Yes. tapat ng EDSA Shrine. Ayan, So, yun, doon po nyo makikita ang ating guest. Tanong ko po kay attorney. Attorney, ano yung mga serbisyong ipinagkakaloob po ng inyong tanggapan? Ayun. Ayan, dahil nga po kami ang tinagurian na one-stop shop ng mga serbisyo para sa OFWs. Ilan lang po sa mga major delivery menu ng Department of Migrant Workers. Nandyan po yung aming One Repat Command Center or One Repatriation Command Center, ORCC, na base po yung pwede po mag-walk-in for request ng repatriation if we say po repatriation kapag po distressed OFW o kaya yung may mga problema natin mga OFW sa ibang bansa, problemang pang-aabuso o legal o psychological na problema sa ibang bansa, maaari pong i-request ng mismong OFW o kaya next of kin niya. So maaari pong mag-text sa hotline namin 1348 o kaya po mag-email sa repat@dmw.gov.ph o kaya naman po ay pumunta sa aming main office sa DMW o kaya po sa OWA sa may FB Harrison na street po sa Pasay. Para i-request po, ibigay lang po yung detalye ng pangalan ng OFW at kung saan po siya, kung ano yung agency niya o kaya yung bansa na pinagtatrabahuhan niya. Nandyan din po yung aming digitalization program. So if the OFW po, or yung mga aplikante natin o mga nagbabalak na pumunta sa ibang bansa, kailangan po nila magkaroon ng e-registration account. The e-registration account po is yan na po yung kailangan na magkaroon sila ng account via our website. So doon po ilalagay nila lahat ng personal details nila para kapag magkaroon sila ng libreng access sa different online services ng DMW, pagpuproseso ng kanilang dokumento. So, nandyan din po ang pagkakaroon namin ng bilateral labor agreements sa iba-ibang destination countries ng mga OFW to make sure na yung kanilang mga karapatan ay hindi lang po dito protektado sa Pilipinas, maging po sa destination countries nila. And not only that po, may mga serbisyo din po kami sa members of the families of the OFWs kasi nga po, we will not only protect and promote the welfare and rights of the OFWs but also the members of their families. So even the children of OFWs po and their families will also get to have the mga services namin, lalo na yung mga from OWA services natin, wellness na mga programs and also financial literacy programs for the family of the OFWs. And also we have, medyo mahaba-haba lang po itong aming serbisyo. We have also national reintegration full cycle national reintegration program for the OFWs to make sure na upon their return sa Philippines, may option po sila if they would like to upgrade their skill pagbalik sa ibang bansa. So tutulungan po ng DMW. May libre po mga trainings and also partnership with the private institutions to make sure na mas okay yung kanilang mga
training programs pagbalik sa ibang bansa if they would like to return there para ma-promote o kaya iba naman yung trabaho nila pagpunta sa ibang bansa. And another option, kung sila po ay nakaranas ng trauma o pang-abuso sa ibang bansa, they have also the option na mag-settle dito sa Pilipinas. And with that, ino-offeran po ng livelihood assistance ng DMW and also local employment opportunities. Ito po mga babalik nating OFWs. Aside from that po, meron din po tayong scholarship grants Yun. for the children of the OFWs. Kaya po, hindi man po mandatory yung pagbabayad ng OWA membership. We are encouraging OFWs to pay their OWA membership fee. Kasi po, kung sino yung mga active members ng OWA, sila po yung nakikinabang ng mga benepisyo, lalo na sa programa ng gobyerno. And take note po, malaki po talaga yung scholarship grant na binibigay ng OWA. I think it's 36,000 for a year sa mga anak ng OFW na active member. So, malaking tulong na po yun sa mga magko-college na mga anak ng OFW. We have also the Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons program or campaign namin kung saan po ako nabibilang. At yun po yung division na hinahandle ko ngayon. So we do conduct airtip seminars and capacity enhancement trainings sa mga stakeholders natin, also PESO officers, barangay officials, academe, and non-government organizations to make sure po na may strengthen natin yung airtip campaign lalo ngayon. At tumataas po yung ating kaso ng mga nabibiktima hindi lang po ng illegal recruitment, maging ng human trafficking at lalo na po yung online scams natin. And lastly, we would like to promote also the services of our OFW hospital na currently located po sa San Fernando, Pampanga. So kung may mga uuwi po na gusto magpa-check up ng mga OFW and members of their families. So kung mas sa NAIA po o kaya sa Clark, bababa yung kanilang, lalapag yung kanilang aeroplano. If they would like to seek medical assistance, nasa San Fernando, Pampanga po yung OFW hospital natin. Ayun, yan lang so po. all bases covered. Sabi nga, para sa mga kababayan nating OFW, ibig sabihin, yung unang sinabi ni attorney ay kung kayo may mga kamag-anak o kapamilya na nakakaranas ng pang-aabuso o distress, pwedeng tawagan at iproseso ang repatriation o yung pagbabalik dito sa Pilipinas. At yun nga naman, may mga scholarship, medical, and livelihood. Kung kayo ay kumbaga ay retiro na doon at gusto nyong ipagpatuloy ang inyong skills o umiba ng linya, magbibigay din po ng training ang Department of Migrant Workers. Oh, attorney, ito na lang tatanungin ko dahil ito'y usong-uso dahil ikaw naman ay expert dito. Ano ba ang mga red flag tungkol dyan sa human trafficking at recruitment na dapat malaman ng isang nag-a-apply? Kasi hindi Lalo uso na ngayon yung bago pa lang. Oo, Diba? yung mga Wala pang- babago. Ano ba yung mga dapat nilang teka. Mukhang ini-scam yata ako ng taong ito. Ano po ba yung mga dapat nilang manmanan? At pag napansin nilang isa sa mga ito ay medyo teka. Sige nga, attorney. Lalo na yung human trafficking, yun ang usong-uso ngayon. So yan po, ang lagi namin paalala sa mga kababayan natin, hindi lang po yata to sa usapang mga nabibiktima ng online scam, human trafficking, and illegal recruitment. If it's too good to be true, yan po malamang po scam o fake yung pangako na yan. Sinasummarize na po namin lahat yan kasi po, if ang pangako nung nakakausap ay mabilis yung pag-alis, hindi kailangan dumaan ng DMW o kaya naman ay pa-medical ka agad, hindi pa naibibigay yung iyong requirements o kaya naman magpadala ka agad sa remittance center. If it's too good to be true, mga kababayan, mga kapwa Batanggenyo, malamang po fake o scam, illegal recruiter, online scammer o human trafficker yung kausap nyo. Ito nga po, Kuya Edwin kaya at saka Ate Grace, yung sa ilan po na daan ng mga napauwi namin ng mga human trafficking victims sa Mekong region, ang pangako sa kanila via Facebook, via Telegram, via WhatsApp,
ay pagkabigay sa kanila ng passport, kinabukasan may flight ticket. Ganon kabilis. At all expense paid. Kaya po Aba! yan sabi namin, dahil nung pangako na yan, na it's too good to be true, nabulag sila, hindi sila nagtanong sa DMW, hindi sila nag-verify. Yun nga pala mga kababayan, libre po magtanong sa amin, sabi nga po ng ating namatay, sumakabilang buhay na si Ma'am Susan Roses, wag mahihiyang magtanong kasi libre po. Kasi we have social media platforms via Facebook and also our landline, hotlines to ask DMW regarding yung offer sa ibang bansa. Pero yun nga po mga kababayan, if it's too good to be true, malamang po scam yan. Kaya po mas maganda po magtanong muna kaysa po mabiktima at gaya po ng mga human trafficking victims, masakla po, traumatic experience po yung kanilang mga sinapit sa ibang bansa. Ayan. Para yung konteksto, pag ang pangako sa'yo, hindi ka pa nakakarating doon, ibibigyan ka na ng pera yung iyong mga mag-ano. Sige, ito na yung advance. Ikaw naman. Oo nga, At, hindi ho ganun kadali na sinasabi ni Atty. Tina na by 2 days may passport ka na, tapos may ticket ka na agad paalis. Hindi ganun. Hindi ganun ang proseso ng immigration. Lalo na dito sa Pilipinas, Kaya po dahil sa mga ganyang pangako, kaya po nababalitaan nyo na yung mga immigration officers natin, ay ang daming dokumentong hinihingi. Dahil isa nga po yan sa mga loophole yung mga, kunyari magbabakasyon, yung pala, Mekong River, dito mga Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar. Saan ba may civil war? Myanmar ba? Yun. Sa Myanmar. Imagine niyo may conflict doon. Tapos doon pa kayo mapupunta. Kasama ba dyan, Kuya Eds, yung mga nagbibigay ng mga placement, malaking placement para lang makaalis? Ayan, isa pa yan, Pag hinihingan kayo ng pera, hindi kayo yung magtatrabaho, tapos kayo yung hinihingan ng pera, medyo mag-isip-isip na tayo. Ayan. Kaya po nabanggit ni Ate Grace regarding do sa kuha po o paniningil ng malaking placement fee. Kung yun po, meron nga po pala tayong 3 paraan lang for now para sa legal na proseso na makaalis at magtrabaho sa ibang bansa. Una po dyan via agency o licensed recruitment agencies po natin na matatagpuan lang po yung listahan sa aming website. Wala pong ibang job portal, hindi po sa Facebook, hindi sa Twitter or any social media platform makikita yung listahan. Sa website po namin, it's www.dmw.gov.ph or you can go straightly dun po sa tab namin na approved job order. Kung may gusto na po kayong skill na gustong hanapin, doon po pagka-type ng trabaho, lalabas lahat ng agency at bansa kung saan ino-offer yung trabaho. And secondly, we have the government-to-government hiring po. You can also check the opportunities via our website. Yung pong mga paalis ng mga nurses going to Germany under our Triple Wing project. We have nurses going to Saudi Arabia. Factory workers going to South Korea. And, Taiwan. And many more. And lastly, we have direct hiring. So, yan po yung exception natin sa ban on direct hiring po natin. Ayan, so, medyo magkakasunod tayo ng kagagaling ko din lang nung, kailan ba kita kasama nung last week, pag uwi ko, wala na, hindi na ako nakapasok. Ayun. So, ito, attorney, sa hindi naman kami nananakot, at may trigger warning, tulad po ninyo, sa human trafficking, dahil kayo yung may hawak nito, may mga kinukwento ba? Ano ba yung mga naging karanasan nitong mga naging biktima ng human trafficking? Para lang malaman ng mga nakikinig na hindi basta biro maging biktima nitong human trafficking. Attorney, okay ka na ba? So yan po, pasensya na po talaga sa So yung pong mga naging problema po yung mga human trafficking victims po natin, kung nakita niyo po yung mga na-rescue po sa Pogos. Oo. Yun po yung nangyari din sa mga kababayan yung natin doon. may torture chamber. May torture chamber na kuryente, binugbog, ten laps po around the compound of the scam hub. At saka po yun, may ransom sila na malaking pera para po makauwi. Yun. Ang isa pang nababalita natin, akala nila call center agent, pero magiging sex
sex workers. Yan naman, masaklap nun. Ayun po. So, yung po mga pangako na mga nabanggit namin kanina, mga too good to be true na mga call center agents papunta po sa Thailand. Pero ang totoo po, itinatravel sila papunta ng Myanmar, Laos at Cambodia. At doon po sa mga scam hub doon nagtatrabaho bilang scammer. So, cryptocurrency scammers at love Na-scam ka scammers. para mag-scam. Yan. Opo, na-scam para maging scammer po sa ibang bansa. Forced slavery po ito kasi ang pangako sa kanila, call center agents, pero pagdating doon, mga scammer. So, iba po yung trabaho at napipilitan sila dahil nga po may presence ng pananakot. Lalo na yung torture. Yun nga po kung makikita nyo, kung makapanood po kayo ng talk mamaya, meron po doon mga photos talaga ng mga victims na nakauwi na daig pa po yung dumaan sa hazing dito sa Pilipinas. Kaya yun po yung mga dinanas sa mga kababayan natin. So, yun nga po paalala, if it's too good to be true, huwag nyo na pong paabutin sa mga traumatic experience kagaya po ng mga ibinahagi ng mga human trafficking victims po dati. Ayan, at dahil nga ikaw ay tagapagsalita, mamaya, ano ba yung mga lecture na ibibigay mo sa ating mga OFW na mga kababayan? So, kabilang po dun sa mga ibabahagi ko mamaya. So, bukod po dyan, ipapakilala po muna natin muli ang Department of Migrant Workers. So, kasama din po dyan namin yung discussion regarding law on illegal recruitment and trafficking persons. So, kapag illegal recruitment po, automatic kapag hindi ka lisensyado ng Department of Migrant Workers o kaya naman hindi ka recruitment officer ng isang authorized na licensed recruitment agency. So, ikaw po ay isang illegal recruiter. So, wag po kayong basta-basta maniniwala kapag may napadalang email na ito ay gumagamit ng pangalan ng agency. So, yan po, kailangan po natin i-verify at talagang dapat personal transactions sa mga licensed recruitment agencies po natin. And we have to talk about also po trafficking persons because of the growing cases po ng human trafficking victims. Kaya po, kami po ay isa sa mga miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. So, kami po ay kasama ng mga Bureau of Immigration and Law Enforcement Authorities sa balangkas po ng guidelines para po sa pagprotekta ng mga paalis po natin mga Pilipino kung gaano po kahigpit ang immigration ngayon. Kasama din po kami sa mga ahensya na nagbalangkas po ng guidelines na yun para po dahil po sa dami na nangyayari na lumilipad papuntang Thailand pero nakukulong o nag-forced slavery doon sa mga karatig na bansa. Kaya po sobrang higpit at we-make sure po namin na kumpleto yung documents or if ikaw ay isang turista, make sure na turista talaga o turismo yung dahilan ng pag-alis mo at hindi ka maghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ayan, kasi nagiging creative na yung yung mga masasamang loob, iniisip nila yung loopholes sa immigration. So, mag-ingat dahil napakahirap yung imagine niyo mga kababayan, isang linggo ka magbabakasyon sa paborito nating bansa, ikaw, Korea, Japan, ayan. Di ba pag minsan, nagbabakasyon ka na, homesick ka pa? Imagine niyo yun. Kung ikaw ay magtatrabaho ng hirap na hirap at kumpiskado matik ang iyong passport, di ba, attorney? Hindi ka agad makakabalik. Kung ma-repatriate ka naman, may sinasabi, may fee para matubos ka. Di ba? Yung nabalita namin na taga Batangas, ay umalis. Nung natubos, ay ibenta pati mga alaga, pati bahay, para lang maibalik siya dito dahil hindi siya ibibigay. So, ganun po. So, attorney, hindi ko nakukunin ng iyong precious time dahil alam kong baka tumawag na sino bang kausap natin? Si Teacher Gemma, si Ma'am Gemma at si Ma'am Eva, hinahanap na ating guest. Huling mga mensahe, paalala sa ating mga OFW friends at ating mga OFW na gustong mangibang bansa, yung mga OFW migrant workers. Attorney Tina, ilang mga mahalaga pang paalala. Siyempre, pagbati na sa iyong mga friendships na gusto mong mabatiin dito sa Capitol. Maraming salamat Kuya Ed saka Ate Grace. So, yan po, lagi namin paalala sa mga kababayan po natin, maging alerto, huwag magpaloko. If talaga ang goal nyo po ay magtrabaho sa ibang bansa, make sure alam nyo po yung tamang paraan at legal na paraan. So, and also, if it's too good to be true, huwag pong maniniwala doon. Ayan too good to be true. Yung
ang 5,000 mo, gawin nating 150,000 in the span of 2 days. Hindi totoo yun. Kahit po yung pinakamalaking bangko, hindi po nagbibigay ng ganong interest o ganong kalaking halaga ng return of investment. So, Attorney Tina, ayan, pagpapahingahin ka muna namin at wala na talagang tayo masyadong po. malamig dito sa studio. Nabaguhan. Hindi naman kasi dati ganito yung studio namin. Ayun. So, maraming salamat sa iyo, Attorney Tinay. Sa katilala po namin siya tinatawag na Tinay dahil napakahaba po ng kanyang pangalan. 3. At siya po ay dati namin kasama rito sa Provincial Information Office. Maraming salamat you so sa iyo, much, Attorney, Tina. at siyempre sa mga kasamahan mo sa Department of Migrant Workers. At siya po ay magbibigay pa ng kanyang kaalaman sa atin namang forum na ginaganap na 10th Migrant Workers Day dito sa Lalawigan. So, Attorney, maraming salamat at nagagalak ka naming muling makita rito sa loob ng provincial capital. So, mga kababayan, ang amin pong bisita at ang ating pong topic ngayon tungkol sa migrant workers ay magpapatuloy dun po sa auditorium. So, kami po dito sa Biyaheng Kapitolyo, tatapusin lang namin and then we'll proceed to that. So, bago po yan, dadako po kami sa ikatlo at huling bahagi ng aming programa. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboruto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, at bago po tayo tumungo sa ating ilang pagbabalita, tunghayan po muna natin ang ilang mga aktibidad na dinaluhan ng ating mahal na Governor Hermelando Mandanas noong nakaraang linggo at yan ay ihahatid ng ating kasamahang si Froilan Salcedo Jr. Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikasang paglilingkod, araw ng Martes, sa muling pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas,
Pinangunahan ito ng mga kawani ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office noong ika-28 ng Nobyembre 2023 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, lungsod ng Batangas. Kasabay nito, binigyan ng pagkilala ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Provincial Human Resource and Management Office ang mga kawani ng Provincial Assessor's Office na nakapasa sa ginanap na Real Estate Appraiser Licensure Examination noong buwan ng Setyembre 2023. Kinilala rin si Madison Elizabeth Lamont ng lungsod ng Lipa na itinanghal bilang grand winner sa ikalawang kategorya ng Jumpstop Model Philippines Season 4 na isinagawa sa SM Mall of Asia Arena noong ika-4 ng Abril 2023. Samantala, nakiisa sa programa si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, na nagpaabot ng mensahe at pagbati sa mga kawani ng Kapitolyo. Pagkatapos ng flag ceremony, pinirmahan naman ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at Department of Social Welfare and Development Field Office 4A na naglalayong mas mapaigting pa ang implementasyon ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa lalawigan. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, inaasahang makabubuo ang mga stakeholders at Provincial Advisory Council members ng plano na tutugon sa mga natukoy na kakulangan batay sa Social Welfare and Development Indicators sa ilalim ng Kilos Unlad 4P Social Case Management Strategy upang masiguro na hindi na muling babalik sa kahirapan ang mga nakatapos ng 4Ps. Ang paglagda ay pinangunahan ni Governor Mandanas at DSWD 4A Regional Director Dr. Barry Archua kasama sina Provincial Social Welfare and Development Office Head Miss Florita La Chica at Miss Nelibet B. Mercado, DSWD Field Office 4A Division Chief Pantawid Pamilya Pilipino Program na sinaksihan ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Kasabay nito, kinilala ng Kapitolyo ang mga nagwagi sa Provincial Search for Huwarang Pantawid Pamilya Pilipino at Provincial Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children. Noong umaga ring iyon, nanumpa sa harapan ni Governor Mandanas ang mga bagong halal na opisyal ng Provincial Federation of Parent Leaders kasabay ng pamamahagi ng 3rd and 4th quarter honorarium sa kanilang sektor noong ika-28 ng Nobyembre 2023 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Umabot sa mahigit 12 milyon ang kabuuang halaga ng honorarium na ipinagkaloob sa 2,400 parent leaders. Bukod dito, nakatanggap din sila ng pamaskong handog mula sa Kapitolyo habang nasa 47 Federation at Barangay Associations of Senior Citizens ang tumanggap ng tulong pinansyal na nakalaan sa pagbili ng mga kagamitan. Makapananghalian, nanumpa naman sa harap ng Batangas Governor ang bagong halal na SK Provincial Federation officials sa pangunguna ni Voltaire Adrian Pua na nahalal na Federation President sa Dalubasaan Building, Batangas Provincial Sports Complex. Si Board Member Pua ang papalit sa dating SK Provincial Federation President at Board Member Luis Gamo Valle na kasama sa pagtitipon sina 1st District Board Member Junjun Rosales, 3rd District Board Member Fred Corona at DILG Batangas Provincial Director Alan Benitez. Personal ding dumalo si Governor Mandanas sa pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women and children sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office noong araw ng Martes na iyon sa Provincial Auditorium. Tampok ang temang United for a Violence Against Women Free Philippines, Violence Against Women Free Batangas na naglalayon na mas mapalaganap ang kamalayan at advokasya sa pangangalaga sa mga karapatan ng mga kababaihan. Dito, binigyan din ng mga batas at pulisiya para sa mga kababaihan na maaari nilang magamit o malaman kontra sa pananakit at karahasan. Nakiisa rin sa pagtitipon sina 1st District Board Member at Sangguniang Panlalawigan Committee on Social Welfare Chairperson Carlo Roman Rosales, 5th District Senior Board Member Claudette Ambida Alday, 5th District Board Member Arthur Blanco, 3rd District Board Member Fred Corona, Alakalusugan Congressman Ray Reyes at Batangas Provincial Women's Coordinating Council President Attorney Cinderella Valenton Reyes. Araw ng Miyerkules, sa paglalayong makapagbigay ng inspirasyon at oportunidad sa mga kabataan, lalo tigit sa mga out-of-school youth sa ating lalawigan, nagkakaisang lumakad ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ang Batangas Province Alay Lakad Foundation Incorporated kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, mga pribadong tanggapan at civil society groups sa isinagawang 48 Alay Lakad 2023 na may temang Ituloy ang Lakad para sa Kabataan noong ika-26
siyam ng Nobyembre 2023 mula sa Provincial Community Park sa Kumintang Ibaba hanggang sa Regina Armandanas Dream Zone Capitol Compound, lungsod ng Batangas. Sa kabuuan, ang alay lakad na huling na isagawa ng Kapitolyo noong 2019 dahil sa pandemya noong 2020 ay nakalikom ng kabuuang halagang 1,700,000 piso ng pinagsama-samang ambagan mula sa pamahalaang panlalawigan, mga paaralan at universidad sa lalawigan, iba't ibang national government agencies, local government units, civic organizations, private companies, suppliers at mga pribadong individual. Nagpakita rin ng suporta sa Alay Lakad 2023 sina Vice Governor Mark Leviste, Anak Kalusugan Congressman Ray Reyes, Provincial Information Office Head at Chief of Staff Maria Isabel Bihasa, Provincial Social Welfare and Development Office Head Florita Sila Chica, Provincial School Board Head Ms. Gina Ferriols, 5th District Senior Board Member Claudette Ambida, 5th District Board Member Bart Blanco, Mataas na Kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan at iba pang mga opisyales at kawani ng Kapitolyo at national government agencies. Kinabukasan, aktibong nakibahagi si Calabarzon Regional Development Council Chairperson at Batangas Governor Hermelando Mandanas sa ginanap na 2023 Energy Investment Briefing for Region 4 ng Department of Energy Investment Promotion Office noong ika-30 ng Nobyembre 2023 sa Tagaytay City. Tampok na idinaaw sa pagtitipon ngayong taon ang pagtalakay sa Energy Virtual One-Stop Shop Act, Local Government Unit Energy Code, energy projects ng naturang rehiyon at benepisyo ng Energy Regulation 1-94 para sa mga host communities. Ayon kay Governor Mandanas, malaki ang kaniyang pasasalamat sa DOE sapagkat nabigyan ng pansin at naibahagi sa isinagawang briefing ang Energy Status Report ng Calabarzon pagdating sa energy-related initiatives ito. Lalo't higit, aniya na nasa Region 4A ang halos 60% power generation ng Pilipinas. Ipinunto rin ng gobernador na mahalaga ang pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan para sa pagpapalakas ng mga programang pang-enerhiya ng bansa. Bukod pa rito, maganda rin ani ang pagkakataon ng isinagawang pagpupulong upang mapag-usapan ang katiyakan ng implementasyon ng Energy Regulation 1-94. Dito ay natutukan aniya ang pagpapaganap nito upang makapagbalik o makapagbahagi ng pinansyal na benepisyo ang mga power generation companies sa kani-kanilang mga host communities o sa mga lugar kung saan nakatayo at may operasyon ang kanilang mga energy generating facilities. Nakasama ni Governor Mandanas sa nasabing energy briefing sina Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Officer Celia Atienza at Attorney Marian Estipona. Ika-1 ng Disyembre, araw ng Biyernes. Sa pamamagitan ng katarungan at katotohanan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at kaayusan tungo sa adhikain ng pagkakaroon ng magandang buhay. Ito ang naging laman ng mensahe ni Governor Hermelando Mandanas matapos ang kaniyang masayang pagdalo bilang panauhing pandangal sa isinagawang General Christmas Party ng Batangas First Level Judges Association Incorporated noong ika-1 ng Disyembre 2023 sa Taal Convention Center, Taal, Batangas. Hango sa temang Pistang Pasko sa husgado ng mga Batanggenyo. Naging mainit ang pagtanggap ni na Batangas First Level Judges Association President Judge Maria Socorro Godoy at Vice President nitong si Judge Librado Chavez sa pagdating ni Governor Mandanas sa naturang aktibidad. Pinasalamatan naman ng samahan si Governor Dodo para sa walang patid na tiwala at pagsuporta nito, gayon din ang buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa samahan ng First Level Court Judges at First Level Clerks of Court sa lalawigan ng Batangas. Pagkatapos sa Taal, dumiretso ng Malvar, Batangas ang gobernador. Destination Batangas. Right place, right time, right now. Ito ang naging sentro ng Batangas Development Summit ngayong taon kung saan naging panauhing tagapagsalita sa isang press conference si Batangas Governor Hermelando Mandanas noong ika-1 ng Disyembre 2023 sa Fidelis Ballroom, Lima Park Hotel, Lipa, Malvar, Batangas. Dito nabigyang pagkakataon si Governor Mandanas upang maglahad ng iba't ibang aktibidad. Dito nabigyang pagkakataon si Governor Mandanas upang maglahad ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng ika-442nd Foundation Anniversary ng probinsya sa darating na December 8, 2023. Gayon din, ibinahagi niya mga plano at programa para sa lalawigan, kasama na ang maraming business at investment opportunities at mga adhikaing kaugnay ng mga usaping pangturismo, musika at sining at kultura. Pinangunahan din ng Batangas Governor ang pagbibigay ng Key to the Province Award para kina Elena Trusova
ang Cluster Operations Lead ng JTI Asia Manufacturing Corporation at kay Masatoshi Hiyoki na Direktor naman ng Sobi Kojay Philippines Incorporated. Ang Key to the Province Award ay tinuturing na isang simbolismo ng pagpapahalaga ng Batangas sa mabuting kalooban at pagsuporta ng mga pinagkalooban nito sa paglago at pag-unlad ng lalawigan. Nakasama ng gobernador sa naturang presscon sina Vice Governor Mark Leviste, Attorney Marian Tinchuy Estepona at Miss Step Landicho Ona. Personal ring nakiisa bilang panauwing pandangal si Governor Mandanas sa opisyal na pagbubukas ng 43rd Girl Scout of the Philippines National Camp na ginanap sa bayan ng Rosario, Batangas mula ika-1 hanggang ika-6 ng Disyembre 2023. Binigyan din ng gobernador sa kaniyang mensahe ang importansya na ginagampanan ng mga kabataang Girl Scout sa lipunan. Gayon din ang kahalagahan ng mga inisyatibo at hakbangin ng mga ito sa pangangalaga, pagpapalakas ng kamalayan at pagkakaroon ng aktibong papel sa pangasiwa sa ating kalikasan. Nakasama ni Governor Mandanas sa National Camp sina GSP Batangas Council President Honorable Charito Apasible at Vice President Attorney Cinderella Valenton Reyes, 4th District Congresswoman Lianda Bulilla, Rosario Acting Mayor Edward Aguilar, Malvar Mayor Cristeta Reyes at iba pang opisyal ng Kapitolyo, kabilang si Ginang Jocelyn Montalvo. Nasa humigit kumulang 2,100 na individual mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakaisa sa annual 43rd GSP National Camp na isinasagawa sa lalawigan ng Batangas sa kauna-unahang pagkakataon. Nakiramay din si Governor Mandanas sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mga namayapang kapwa lingkod bayan. Nagtungo siya sa burol ni na Vice Mayor Noel Bertuccio sa bayan ng San Jose at konsehal at dating ABC President Joaquin Salud Jr. sa bayan ng San Juan. Bukod sa maraming mga aktibidad at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tinitiyak din ito na mabibigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Malugod niyang tinatanggap at kinakausap sa kanyang tanggapan ang mga individual at grupo na nagpaabot ng kanilang mga pakay at pangangailangan. Kabilang ito sa mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, December 7, 2023. Asahan na magiging maganda ang panahon ngayong araw at asahan din ang mainit na panahon dulot ng easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Samantala ang amihan o northeast monsoon ay bahagyang lumakas at naaapektuhan pa rin ang northern Luzon. At wala pa rin po tayong namomonitor o binabantayan na low pressure area o bagyo sa dagat Pasipiko, lalo na sa Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng maaliwalas at mainit na panahon na susundan ng bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 14% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 21% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ng Batangas ay may 24% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ang temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 23 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:07 ng umaga at lulubog mamayang 5:27 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kay Mr. Froilan Salcedo sa pagbabahagi ng naging aktibidad ni Governor Mandanas nung nakaraang linggo. Busy-busy ang gobernador, no? Yes, oo, napakasipag. Hindi ko akalain na aabot 12 minutes ang edited part ng BOR. Yan. At siyempre, sa ating weather partners
mula sa ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Miss Raven Rentasida. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng ulat panahon. So, maaliwalas, maganda ang araw ngayon dito sa Batangas. So, baka naman mamaya meron kayong free time. Pwede kayong bumisita dito sa aming pailaw sa Kapitolyo. Ipasya lang inyong pamilya at sinsayan ang magandang Christmas decor dito sa loob ng Kapitolyo. So, partner, ayan, dumako na tayo. Ayan, 10:30 na po. So, ibig sabihin, pansanunan po kaming magpapaalam ng aking partner. At syempre, maraming salamat kay Attorney Tina at sa mga taga PSWDO sa pagpapaunlak at sa pakikipag-ugnayan at sa pag-aayos ng ating appointment sa ating panauhin. Yes, Kuya Ez. Baka may babatiin ka. Nako, hindi pwedeng Thank you hindi. po At sa lahat bilin-bilin ng ni viewers Gian natin, yan. Hindi mo na nga daw binigyan ng, ng exposure, ay hindi nyo pababasahin yung kanya. Oras. So, napakarami po nating viewers ngayong umaga. Tulad din naman batiin ko po muna happy birthday kay Ching Agoho, my dear sister. Siyempre sa ating kasama na si Cheryl May Halili, happy birthday po. Ayan. At syempre yung ating kasama dito, yung anak ni Crystal Gale na nagsa-celebrate ng kanyang second birthday, si Mateo, si baby Mateo. At ganun din sa anak ni Ate Mari, happy birthday. Kay Joyce Tumambing, magsa-celebrate ngayong December 9 ang kanyang birthday. At yun, binabati ko ng happy 30th anniversary sa Salon de Miles, dyan po sa bayan ng San Jose. At syempre, congratulations sa lahat po ng ating mga new lawyers na mga kasama dito sa provincial meron government. Meron akong nakita, 52 years old. 62 years old ba? So, ang galing ni Tita. 4 years daw lang niya kinuha ang law. Walang bagsak. First take, pasa. Di ba? Iba talaga. Iba ang talent ng mga lawyers natin yan. Kaya ako'y saludo. At talaga namang sa hirap ng pinagdaanan nila, talagang nakakapaiyak nga naman. Ayun, di ba? Ayun, kuya. So, kami po ni Grace ay magpapaalam at sa next week po. Siguro naman, no? Meron pa. Meron na ba? Meron pa. Sabi natin producer, meron pa daw. Pero ikaw na, nakabakasyon na ako eh. Hindi, joke lang. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikas at makatao, taas noo, Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo po ay babangon sa anumang hamon at kapit-kapay nating ipakikita na likas na katangian ng bawat Batanggenyo magiting. Ito po muli si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones. Siyempre po, kasama po natin si Gian Marco. At ang ating bibigyan pa sa salamat ang mga nasa tech team, si Uncle Roger at si Mr. MVP, si Mr. Kevin Medrano. At sa kasama natin kay Ava, kay Miss Ava. Avon. Yun. Siyempre kay Christian Andal. Si Christian, hindi ko kasi makita eh. Ayan, Direct Gian. Ayan, next week na namin bibigyan ng exposure. So, marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay. Ito pong muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!